na ating Diyos ay walang simula, no? Paano natin masasabi na katulad na, alam niyo yon na paano nagkaroon ng manok kung walang itlog? Alam niyo yun? Hello, ayan, meron na naman tayong babasahin. At sa babasahin nating ito, ay meron po tayong aral na makukuha dito. At dito nga natin makikita na napaka-importante ng segundo, minuto, oras, panahon ng ating buhay. Ayan nga, no, at ito nga ang awit 90. Ang awit 90 ay panalangin ni Moises, ang lingkod ng Diyos. Kaya yan. At makikita natin dito na sa loob ng 40 years na paglalakbay ng Israelita, ayan, no, nasaksihan po ni Moises, no, kung paano mamatay yung mga taong pinamumunuan niya, pinangungunahan niya, no. May mga namamatay araw-araw, ayan, no. At dahil lang ngayon sa katandaan, sa sakit, at dahil nga po sa pagsuway nila, no, sila ay namamatay dahil sila ay pinaparusahan ng Diyos. Kaya yan. At ito na nga, makikita natin dito na nasa verse 13 at 17, makikita naman natin dito yung panunumbalik, no, yung restoration. Ayan, no, mas maganda po ito. Kung interesado po kayo, basahin po ninyo ng buo yung awit 90. Ayan, pero po ako ay magpo-focus ako dito sa verse 1 hanggang 12. Ayan. At basahin natin sa verse 1 muna, tuloy-tuloy. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. Amen. Ano? Ayan. Ito ay sabi nga ni Moises na ang ating Panginoon, no, ang tahanan. Ayan. Kasi po ito sa paglalakbay nila, meron pong lupang ipinangako ang Diyos sa kanila. Ayan. No, sa lupang ipinangako, doon sila maninirahan, doon sila gagawa ng kanilang tahanan. Ayan. Pero, makikita natin dito na mas higit, no, mas higit pa ang Diyos kaysa sa lupang ipinangako. Ayan. Na, sa simula pa lang, no, ang Diyos ay nandoon na. No, bago pa likhain, no, bago pa lumitaw ang kanilang angkan, ay nandoon na ang Diyos, kanila ng tahanan. Ayan, no, tahanan na, ang tahanan doon natin makikita, doon natin matatagpuan ang kapayapaan. Ayan, isinulat ko po yan dito na ang tahanan ay ang ating kanlungan. Ayan, tahanan, no, si God ang ating kanlungan. Ayan. At nakigad din ang kapayapaan. Yan, matatagpuan natin ang kapayapaan at ang kapahingahan. Ayan, yan po ang ating tahanan, 'di ba? Meron nga nagsasabi na ang isang tahanan, no, hindi siya matatawag na tahanan kung walang pag-ibig, 'di ba? Kaya 'yon, no, kasi kung ang isang tahanan ay walang pag-ibig, no, ang makikita lang natin doon yung walang, alam mo, yung kaguluhan. Ayun, no, 'di ba, sa loob ng isang pamilya, 'di ba? No, sa loob ng isang pamilya, no, kung puro walang pag-ibig, ayan, no, puro kaguluhan, no, yun, no, walang kapayapaan. Ayan. Pero ang ating Diyos kasi ay pag-ibig. Ayan, no, kaya sa Kanya natin matatagpuan ang tahanan na may kapahingahan, kalayaan. Ayan, ang kanlungan natin. Walang iba kundi ang Diyos. At sabi nga dito na tahanan, no, ito ang pagmamahalan, init at kaligtasan sa loob ng bahay. Ayan, dito tumitigil ang iyong mga luha at pagod pagkatapos ng mabibigat na hamon sa buhay. Ayan, no, ang ating Diyos ang ating tahanan, no. Pag may mga pagsubok tayo na hindi na natin kaya, 'di ba? Kanino po ba tayo lumalapit? Ayan, 'di ba? Walang iba kundi sa ating Diyos. Ayan, binibigyan niya tayo ng kapahingahan, ayan, no? At binibigyan niya tayo ng pagtahan, no? Pagtahan sa pagluha natin. Ayan. Kaya tahanan, no? Tumatahan tayo sa pamamagitan ng ating Diyos na ating tahanan, no? Sa kanyang pag-ibig. Ayan, no? Pag-ibig na walang hanggan. Amen. Kaya naman, sabi dito naman sa verse 2, na wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan.
Amen. Alam naman natin na ating Diyos ay walang simula, no? Paano natin masasabi na katulad na, alam niyo yon na paano nagkaroon ng manok kung walang itlog? Alam niyo yon, alam niyo yun, 'di ba? Nagsimula ang manok sa itlog. So, ngayon ang ating Diyos, wala siyang simula at hindi na yon maaabot ng ating isip para pa i-explain natin na saan nagsimula ang Diyos. Hello, tao lang tayo. Kaya yun, dahil ang ating Diyos ay nagpapatuloy, walang katapusan, no? Walang hanggan, no? Walang hanggan ang pagiging Diyos niya. Amen? Kaya yun. At ito na nga po, sa susunod natin babasahin, makikita natin dito na napaka-importante ng oras, no? Sa buhay ng tao. Amen. Kaya naman, sabi rito sa verse 3, tuloy-tuloy, yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Amen. No? Makita natin dito na tayo ay pagmamay-ari talaga ng Diyos. No? Tayo ay nilikha ng Diyos. 'Di ba? Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. No? Ang tubig. 'Di ba? At ang lahat ng mga nasa ilalim ng mga tubig, no? Sa ilalim ng lupa. Ayan. At makikita natin dito, tayo, mga tao, ay nilikha din po tayo ng Diyos. At, yun na nga, no, ang Diyos ang nagdidesisyon. Ayan, nasabing ganon na ang tao ay nilikha mo, bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Kaya yun, na hindi natin mapipigilan ang ating buhay, no? May nagsasabi na para humaba ang buhay ng tao, mag-exercise, no? Kumain ng mga healthy foods, ayan. Pero, hindi natin alam kung hanggang saan lamang ang ating buhay, no? At sabing ganon sa verse 4, ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Amen. No? At ito nga, na sabi ganon, ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Ayan, no? Kung ang 1,000 taon, no? Ang buhay nga natin, no? Hindi nga natin kayang pahabain ang buhay natin, no? Siguro pa kaya ang 1,000 taon, no? Hindi na natin maaabot yun ng 1,000 taon. Pero para bang isang araw lamang yon sa Diyos, no? Pero sa atin, ang 1,000 taon, no? Napakadaming araw yon para sa atin. Kaya, ang sabing gano'n na makikita natin dito na ang oras ng Diyos ay hindi katulad ng oras nating mga tao. Verse 5, mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip. Parang damong tumutubo may taglay na bulaklak, kung gabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Ayan, no? Ganyan lamang po ang buhay natin, no? Na, ibig sabihin, ang buhay natin ay napakabilis lamang. Na, makikita natin dito na, kung nasaksihan nga ni Moises, no, sa loob ng 40 years, na para bang, na ang mga tao ay kung mamatay, no, parang, alam niyo yun, parang dumi lang kung wawalisin. 'Di ba? Alam niyo yun na parang, ang buhay natin ay napakabilis lamang. Ayan, napakahalaga, no? Napakahalaga ng bawat oras ng bawat isa sa atin. Napaka-importante, no, sa bawat oras na gawin natin, no, yung mga kalooban ng Diyos, no? Gawin natin ang bawat oras natin na punong-puno ng pag-ibig, 'di ba? Alam niyo yun, no? Dahil napaka-iksi lang namang ng buhay natin, na bakit pa natin itutuon ito sa puro galit, 'di ba? Napakahirap na, alam niyo yon, na pag mawala tayo sa mundong ito, na punong-puno ng sama ng loob ang ating puso, no? O kaya naman, ikaw o ako, no? Punong-puno ng sama ng loob ang aking puso, tapos ang taong yun ay kinuha na ng Diyos, no? Alam mo yun, maiisip na lang natin na, ay sayang, dapat pala pinatawad ko na siya, ayan, no, dapat pala
puro pag-ibig na lang pala ang pinadama ko sa kanya. Alam niyo, puro sayang, 'di ba? Sayang ang lahat. Kaya yun, kaya napaka-importante ng oras na paggamit natin to sa kabutihan. Amen. At sabi naman dito sa verse 7, sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Aming mga kasalanan sa harapan mo'y nahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Ayan, no? Sabi nga dito ni Moises, no? Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Ayan, no? Yun na nga, no? Dahil ay sa pagkakasala, no? Sa loob ng 40 years. Ayan, no? Sa loob ng 40 years. Nababawasan sila, nauupos sila, no? Dahil nga sa pagkakasala ng iba. Kaya yun, no? Nababawasan sila, nauupos, no? Namamatay ang mga kasama ni Moises na mga Israelita. Kaya yun, kaya doon, no? Napaka-importante na sa bawat oras, no, gawin natin ang kalooban ng Diyos. At sa verse 8, ang aming mga kasalanan sa harapan mo'y nahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Ayan, na gawin natin ang kalooban ng Diyos. No, kasi tayo, kahit anong klaseng kasalanan ang gawin natin, ang lahat ng ito, di natin ito maitatago. Pero po, wag natin kakalimutan ang humingi tayo lagi ng tawad sa Diyos, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ayan, no, dahil tayo ay mapapatawad ng Diyos. Sabi nga rito sa verse 9, sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Kaya yun, no, na kita naman po natin, no, ang ating buhay ay hindi po nating pagmamay-ari. Ito ay hiram lamang natin ito sa ating Diyos. Kaya napakahalaga, no, ng bawat segundo, minuto, oras at panahon. Ayan, no, alam naman po natin na binibigyan pa tayo ng panahon ng Diyos at malalaman natin yan kung bakit. Mamaya malalaman natin. At sabi nga nun sa verse 10, buhay namin umaabot ng 70 taong singkat. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusat, hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sangliwanag. Ayan, no? Sabi nga ni Moises na ang buhay nga ay, sabi nga nun, na ang buhay ay umaabot lamang ng 70, pero umaabot din ng 80 kung tayo ay malakas. Ayan. Alam niyo po ba na si Matusalem, no? Matusalem, wait lang, nandito yun eh. Nasa Bible ko siya. Si Matusalem yan. Matusalem ay umabot ang kanyang edad na 969. Ayan. Si Matusalem ay lolo po siya ni Noe. No? Si Noe po, no? Si Noah. Ayan. Kaya yun. Pero, binawasan ni God ang buhay ng tao. Sabi ni God, 120 na lang ang buhay ng tao. No? 120 years old na lang ang aabutin ng buhay ng tao. Dahil nga ay tayo ay makasalanan. Ayan, no? Kasi kung pahahabain pa ng Diyos ang ating buhay, no, mas madaming kasalanan tayong magagawa. Ayan, no, kaya sabi ni God, 120 na lamang ang buhay ng tao. Ayan, pero sa pagkasabi ni God na yon, hindi naman siya agad-agad na nangyari. Ayan, no? Meron pang umabot ng mga 600. Ayan. Pero, si King David po ay 70 years old lamang po siya. Ayan. At, hanggang sa ngayon, ayun, doon na, natupad na po ang sinabi ni God na ang buhay nga ng tao ay aabot na lang ng 120, no? 'Di ba po sa panahon natin ngayon, 'di ba, may mga matatanda pa na umaabot ng 100, no? So siguro may mga ilan-ilan na hindi na natin nababalitaan, yan, no? Ayan. Kaya eto nga po ngayon, sa panahon natin ito, na mas madami ang nawawala, no, namamatay ng mga 80 years old, 90 or 70. Ayan, no, sabi nga ni Moises, no, kung malakas, aabot ang buhay ng 80. Sabi nga dito sa verse 11, ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot?
Ayan nga po, no? Ayon sa Biblia, ipinapakita nito na walang taong lubos na nakakaalam o nakakasukat sa kapangyarihan ng puot ng Diyos laban sa kasalanan. Kaya nararapat siyang katakutan at igalang ng lubusan. Amen. Kaya sabi dito sa verse 12 na dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Ayan nga, no, na alam naman natin, no, ang buhay natin ay maiksi lamang. Ayan, no, dapat natin itanim sa ating isip na ang buhay natin ay hiram lamang natin ito sa Diyos. Ayan, no, ang ating mga oras, no, ang ating mga panahon, no, yung mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos, ay gamitin natin ito sa kanyang ikakalwalhati, no? Gamitin natin ito sa paglilingkod sa kanya, gamitin natin itong buhay natin sa pag-ibig sa kapwa, gamitin natin itong buhay natin sa paggawa ng mabuti. Ayan, no, kumbaga, huwag natin sayangin ang oras natin, no, sa paggawa ng kasalanan. Ayan, no, huwag natin sayangin ang oras natin sa mga walang kabuluhan. Kaya yun, dahil ito nga, may isinulat nga ako dito na, basahin ko na sa sinulat ko na sabi ganon na huwag sayangin ang segundo, minuto, oras at panahon. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi at makapagbalik loob. Mahalaga ang oras magamit sa kabutihan para madatnan tayo ng Diyos na namumuhay ng may kapayapaan, walang dungis at kapintasan. Ayan, no, madatnan tayo ng ating Panginoong Jesus, no, sa kanyang pagparito na tayo ay busy, no, busy tayo sa paglilingkod sa kanya. At ayun na nga, no, makikita natin dito na ang buhay ay hiram lamang sa Diyos. Napaka-importante ng bawat minuto, segundo, oras at ang panahon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Yung pagkakataon na tayo ay tumalikod sa kasalanan, magsisi, magbalik loob at tanggapin natin si Jesus Christ na ating Panginoon at ating Panginoon na tagapagligtas. Amen. Yun lamang sa ngayon. God bless you.